iyong pag-iyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang nagmamatiyang nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik noon. Tuloy ay buhay sa ating nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo ng harap namin at awit-awit ang Ave Maria. Kristus ka ng buwang banal, dinggin ang aming payat na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. For the sake of the doubts, for more clarifications, for further biblical discussion, let the gospel of Jesus Christ becomes a burning fire in your heart. Word on fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacuan Closas. Word on fire. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan,
I pray for our church leaders and authorities, as I pray, Father, also for our ministry partners, our benefactors, donor supporters, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga grasyag panalangin, ibubo mo kadto kanila, Amahan. Father, I pray also for our government officials and leaders. Bless them, Father, as I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable by Radio by our management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, including the GD Christian Foundation Incorporated. Bless all our expansions, projects. Bless all staff, the people who are working in this network, Almighty Father. I pray also for our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet. Bless the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center. Protect my loved ones. Heal them. Alma Antia. Bless our different endeavors, advocacies. Tanan Ginoo nga nag-ablis ng telebisyon, silang tastag sa ka-radio set, pabatia sa imong gugma, panalangin o grasya. Father, this is yours. In Jesus' powerful name, I ask you, Father, to touch each one of us. Extend your healing touch for the dissolution of all our bondages, curses, our sins. Father, extend your healing touch sa tanang nay sakit sa ilang utok, ulo, mata, ilong baba, liog, kasing-kasing at baga, kidney, silang intestine, sa dugo, sa panit, sa bukog, sa immune system. Undiagnosed diseases, illnesses that we have, Father, please heal us in Jesus' name. Release your healing, miracles, and blessing to each one of us right now. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Uban sa pangaman ni Santa Maria, San Jose, all saints, venerables, blessed, with Paul Anthony, in Jesus' name. Father, I pray sa tanang birthday celebrants, nagsaulog anniversaries, tanan Ginoo nga mga mabdos, panalangini ang namatyan liguna. Father, we entrust everything to you. Kay mong ligunon ang tanang nawad-an sa pagtuo, paglaom, nawad-an og gana sa ilang kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 11, 25 ngadto og 27. Umari kamo kanako og pahulay. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kadimo kay gipadayag manimo ngadto sa mga way kay balo, kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga malamon ug sa mga makadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tao kabuot sa anak nga makaila sa Amahan. Today we are remembering Saint Bonaventure, bishop and doctor known as Seraphic Doctor, was born in Italy. He entered in the Franciscans congregation at the age of 22 from John. His name was changed into Bonaventure, means happy future. In Paris, he was sent to complete his studies. He became an intimate friend of St. Thomas de Aquinas, a great theologian. When the latter asked him what was the source of his wisdom, he showed him a crucifix.
he made his studies a continuation of prayer and prayer a preparation for study. A remarkable cheerfulness always appeared on his face, confirming what he used to say, a spiritual joy is the greatest sign of the divine grace dwelling in a soul. At the age of 35, Bonaventure was chosen general of the Franciscans and healed the division caused by different interpretations of that vow of poverty. Then he became a cardinal. He founded his own convent near Florence, washing dishes. Not wanting to interrupt his work, he told them to hang the cardinal's hat and the other insignia on a tree. He died on 12th century. Atong maulagway ang legacy nining maong santo nga atong gihandom for today na sa iyang kabatanon misud siya sa kongregasyon sa mga Fransiskano nga nagpari na imong obispo, na imong kardinal ug iyang higala si San Tomas de Aquinas, usa sa mga batid sa teolohiya, usa sa mga makayadmanon, usas mga brilliant, ug kini nindot nga encounter sanglit itudluan man siya ni San Tomas unsay sekreto aron mapuno sa kinaadman ug kahibalo. Ang tubag ni San Tomas, ang Ginoo maong tinubdan sa tanang kaalam nga naa sa krus, mao ang iyang agisaligan, iyang gipangayuan sa maong kaalam. And Saint Bonaventure followed what Saint Thomas said to him, nga ang tinubdan sa iyang kaalam mao ang Diyos. Wanang before sila magtuon, magampo una, ug magampo magtuon. Ilang gipakita ang pagka-prayerful. Ug sadyang nahimong kardinal si Saint Bonaventura, tabang siya sa gimbuhaton sa iyang kumbinto, mangugas, manglimpyo niya. Ang ubang mga pari na ibulong man niya na tingala iyang giingnan nga ayaw niyo tagda ang akong pagkakardinal. Ang importante nga naghimo siya og unsay maayo, unsay angayan, iyang gipakita by example ang iyang pagka leader sa iyang mga ginsakupan. Usa ni kanindot kay pinumdum sa matag usa kanato to choose our right friends, the right people in our lives. You must be surrounded by the good people, supposedly if possible, like Bonaventure and Thomas. They had friendship. Ug mahinungdan nga natakdan si Saint Bonaventura sa grasya, sa kabalaan, sa kaalam ni San Tomas. Aron ikaw matakdan sa kabuutan sa imong pagpanaw ning kalibutana. This is my encouragement to all of you. Please have true friends sa inyong kinabuhi. Real friends, genuine friends, good friends, holy friends, religious friends, if possible. Kaysa ingon mahulma ang imong karakter, ang imong pagkatao. It does not mean nga ang mga dautan atong i-abandon, atong isalikway. No. Ang concept nako as we go on our journey, this is my advice. Pangitaan ninyo, pakiguban mo sa mga tao nga nagtuo mong makatabang ninyo. O sa diha nga hamtong na mo, mahimong matured, then relate to the sinners, to the people around you. Pamasin nga sila, madani nimo, makabig nimo to become like you. Saint Bonaventure, please do prayers for all of us na kami makamauming mupili, mangita sa angay namong ikagkuyog, ikahigala sa matag adlaw.
sa madimo ug ni San Tomas de Aquinas. Saint Bonaventura, iapligampo ang among mga problema nga mahupay, mga sakit, nga alim, nga mga gipas-an mo gaan. In Jesus' name, Amen. If you want to send your prayer requests, clarifications, if you want to help this ministry, if ever you are touched and blessed, please text 0917148435. And this book is available already for your order, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible. Mauna, if you are willing to read this, please basahin ninyo one of the topics of this book nga atong gisuwat, nagisgot, no odds can detach you from God. Walay babag, stumbling blocks na pwedeng makababag nimo sa imong pagduol sa Ginoo. Ang pangutana, unsaon, this book will help you unsaon ninyo parang mahimong positive ang inyong panglantaw sa inyong tastag sa hunahuna kasing-kasing sa iyong tibok na pagkatao. Please tell your friends to purchase this book if possible. I would like to express my heartfelt thanks to our latest givers. Thank you to Francisco Jujok Lida and family, Tidi Rudit Kasukot and Bibilo, and also to Crisons of Rose Cooling Cookies and Mimi Satorihino, the prayers to Cha-Cha, she needs prayers. And birthday today ni Camille ug Carlo Porsuilo, ang mga pamangko na muli, anak ni Jupors sa Art and Sign. And thank you also to DJ Byrne and Angel Gerson, as well as to Angel Kit for assisting me for the preparation for everything sa changes nato nining atong programa. Isip pagpangandam sa atong pagsaulog sa ikapito ka tuig nato nga pagmantala sa Ebanghelyo sa kahanginan in radio, TV, newspaper, internet, magazine, book. We have also our recorded DVDs nga atong ipang-apod-apod aron makadungog ang uban sa atong mga wali. Mao ni ang update ni ining kabuntagon sa atong mga gipasalamatan. Pray warriors, continue praying, include my family, our advocacies, our outreaches, and also benefactors. Please apply the law of duplication. Find more people to be with us, to help us, to support us nining atong ministeryo aron nga ang Ebanghelyo sa Ginoo kada adlaw atong maipalanog ngadto sa mga tao nga wa katuod simbahan, way pakialam silang espirituhanong kinabuhi, way pagtagad sa ilang kaluwasan na masinta nga nining atong vision and mission makatabang ta kadila. Mao nang I encourage all of you, find more people to become like you, nga dunay mangyatagon nga mga kasing-kasing. Now, speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pag-ampo ni Jesus Christ alang sa iyang mga disipulo nga nakabaton og kaalam, nakabaton og lig-on nga pagtuo, nakabaton og pribilehiyo nga mga lagad ngadto kadiya og sa atong lagitnong amahan. Mingon si Kristo, o amahan, Ginoo sa langit ug yuta, nagpasalamat ako kadimo kay gipadayag manimo ngadtos mga way kebalo kining gililong nimo sa mga makiadmanon. Kay gani according sa 1 Corinthians chapter 3
verses 18, tunay sulat si San Pablo unsa may iyang giingon alang sa mga tao nga mga makidmanon. Mingon si Pablo nga kinahanglan wali maglimbong siyang kaugalingon. Kunang usa kadinyo naguna-una nga malamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gid siyang maalamon. Kay giisip ning kalibutana nga kaalam binuang alang sa Dios, kay sumala sa gingos kasulatan bitkon sa Dios ang mga malamon, pinaagi raw sab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon na side ang Ginoo wali kapuslanan ang unahuna sa mga maalamon. Busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Unsa gyud ni Pablo kining kaalam sa mga lantip ug salabutan walay kapuslanan, pero this is not an absolute. May I clarify with regards to this? It does not mean nga kining mga nagtungha og dagko nga mga kurso ahuman og eskwela tahimong professionals, daghan og nakatunan, daghan og mga masterals, walay kapuslanan kining tanan. No, that's not the point of Paul, and that's not the point of God actually. Dili na mo'y point ni Kristo sa iyang pagpasalamat nga ang kaalam gihatag sa mga way kebalo nga gililo ngadto sa mga mangyalamon. Dili ni pagkondenar ngadto sa mga bright, mga intelektual. Dili ni pagkondenar ngadto sa mga daghan og kurso og eskwelahan, sa mga top-notchers sa ilang different fields sa ilang pagtuon. Wa na magpasabot nga ang Ginoo wa may muot kanila. Wa na magpasabot nga ang Ginoo wa ganahi sa ilang achievements. No, this is not the issue here. The issue is iyang gipasalamatan ang Amahan tungod kay ang iyang mga gitrain nga mga tinun-an. Luke 6:13, Jesus choose to disciples to become His followers aron i-train, i-mold, i-build up ang ilang character, ang ilang attitudes. Mao to nagpili si Jesus Christ aron iyang kulmahon og sila sanglit mga ordinaryo ramang mga tao sa John chapter 1, most of them mga mananagat man. Right? In Matthew chapter 9, si Matthew, tax collector. Ordinaryo, most of them, ang mga gipili ni Kristo to become His disciples. Ang origin sa atong simbahan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mga ordinaryo, mga mananagat, niya gitrain ni Kristo, nakat-on, nahulma, nahimo nga matured individual, ug mao ni ang gipasalamatan ni Kristo sa Amahan kay iyang mga gitudluan, iyang giatiman, nagbunga, mihingkod, mitubo sa ilang kaalam kay balo, sa ilang loyalty, obedience to our Almighty God. Mao ning gipasalamatan ni Kristo sa Amahan kay nakita niya ang progress, development sa iyang mga tinun-an. Ngano kay kining maong mga ordinaryong disipulo, abli man ang ilang galamhan, abli ang ilang kasing-kasing, abli ang ilang una-una. Unlike sa mga professionals, mga daghan o nakatunan, unlike sa mga tag-as o mga giskwelahan, kung imo nang tudluan o tan-aw nila that you are only an ordinary person, an ordinary individual, there is a great tendency that they will not accept what you are telling to them.
di sa mudawat sa unsay imong gisulti ngadto kanila. Ngano? Tungod sa gitawag og intellectual pride. Unsa ning intellectual pride? Garbo. Kaya nauna nila, mas dako sila grado, kurso, nakatunan, kumpara nimo na ordinaryo lang, simple lang, jutar ang imong giskwelahan. Mao ni nga ingon si Pablo kining kaalam kay balos mga makadmanon wa ni kapuslanan once ang ilang nakatunan will not bring them to God. Kung ang ilang nakatunan, ang ilang naibalaan, dili gali mo dala nila ngadto sa Ginoo, tanan nilang naibaw-an wa ni kapuslanan. Kay gani ang ubang mga scientist like Galileo, kadugayan niyang pagtuon sa siyensya, nakahimo siya og konklusyon nga tinuod jud ay nga naay Ginoo, kay naay mga butang nga dili na matugkad sa nahula sa tao. Meaning, tungod sa pagkalantip sa labutan sa dagang mga scientist, ilang na-discovered nga naagi tigmugna luyo nining tanang makita sa atong mga mata niining kalibutana. Tungod di ana, some of the scientists believe in God. They return to the point nga naay creator naghanay strang butang nining kinabuhi. Mao gani si Galileo is a Christian scientist. Ikondenar gali siya. But later on, nangayog pasaylo ang atong sanupapa si Saint John Disikan, si John Paul, kay sayop tong hukom bato kaniya. Gitawag mo siya heretic tungod sa iyang opinion about sa kalibutan, about sa universe. Pero usa siya ka Kristiyano, bright siya kayo, pero closeless Ginoo. You got me? Sa dupa ang iyang kaalam mo nagtud ni Galileo nga muilag na Ginoo. Unlike sa dagang mga tao nga tagag na eskwelahan, dagag kurso, dagag na abot, garboso naman kaayo. Tudloan lang na og ordinaryo nga lecturer sa kapilya ba? Or else diha sa katilingban nga iyang gipuy-an, tawat di na maminaw, magpadara nag representative aron nga maoy mulingkod in behalf kaniya. Why? Kay nauna niya ordinaryo ng nagistorya, lecturer, compare niya nga taas og eskwelahan, bright, mo nang di siya ganahan maminaw, di siya ganahan mukat-on. Kayang paminaw, kay baw na sa tanang butang ng kalibutana. My mentor said when I was in elementary, yun sa Edsel, remember this, there is always better than you. Na ipirmi nga mas maayo kay kanimo. Naglibog ko nga nung iyan ang gisulti sa ako pero kanang maong pulunga milakra na sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing even until this time. Ug diha ko nakapamalandong nakasabot ko nga ang buot day pasabot sa akong magtutudlo sa elementarya pa ko that there is always better than you, nga naay pirming labaw nimo aron ka mao ko magpaubos kung kaglingon ug muila nga naay mga tao nga mas kamao niining mga butanga kumpara kanako. Ako galing gi-practice, maminaw gali kog ordinaryo nga mga igsuon nato nga nag-discuss sa Biblia. Minaw gali kog katekista, uban pa diyang mga wa ginakatungtong og teolohiya, minaw ko ana, minaw kog pastor, minaw kog pari, minaw ko bisag kinsay speaker nga nagsulti ngano nagtuo man ko nga daghang pag mga butang nga wa ko mahibaw pero naan nila.
probably I can learn something tungod sa ilang gi-discuss, sa ilang gitudlo. Mao ni ang akong nahimong pattern sa akong kinabuhi. Mao gali tingali ang Ginoo kahatag nako og daghang pribilehiyo to learn more, to deepen my understanding with regards to the scriptures. Ngano tungod kay akong gi-practice sa akong kagalingon nga mo learn kang bisan kinsa nga nagtudlo, bisan kay baw ko unsay iyang background, unsay iyang qualifications, credentials, profiles ni ining maong tao. Tungod kay nagtuusag ko sa prinsipyo nga daghang mga butang nga wa ko masayod ug ang uban mao'y nahibalo. Nganong nagisgot ko niini tungod kay kining maong senaryo is rare sa atong kapanahunan. Ngano tungod kay daghan kaayong mga dagkog eskwelahan, professionals, mga daghan og nakatunan, dili na interesado nga maminaw, di na interesado nga mo learn. Ngano tungod kay ilang kaugalingon gitabunan sa garbo, gitabunan sa gitawag nato og pride. Sirado ang ilang kasing-kasing. Na may gitawag og hardening of heart. Mao ni ang tao nga di mo dawat sa Dios, di mo dawat kung tudluan, di mo dawat sa kasaypanan. Kining hardening of heart, Matthew 12:32, that is sin against the Holy Spirit, is the same sa sirado nga kasing-kasing. A closed heart, sirado nga kasing-kasing. A closed mind, sirado nga nauna, nga di na willing mudawat pa og mga bag-ong pagtulunan, kay nagtuo siya nga kaybaw na siya sa tanan. Take note, ang baso nga puno og dili alisdan og tubig, malanog ang tubig, mabaho, mahimong useless ang tubig. Aron ang tubig fresh, kinanglan ang tubig nga daan alisdan ug bag-ong tubig. Ingani purunta ang matag tao ning kalibutana. Dili nato tugutan ang atong kaugalingon nga mahimong stagnan. Ang atong makaybalo, ang atong mga nakatunan, dili unta ni mahimong stagnan sa atong kinabuhi. Allow new things, new learnings, new wisdom, new thoughts to come into your hearts, into your minds. For what reason? Aron nga mahimo kang useful, mahimong beautiful ang imong kinabuhi. Kay ang baso bitaw nga nay tubig nga dili alisdan ang tubig, ang baso maapil nga way hinungdan na ngano matakdan, makontaminate sa kagaw, sa bakterya sa mong tubig. This is the same to individual of us. Kung istagnan ang atong manakatunan, ang atong kaybalo, di ta modawat og bag-ong pagtulunan og bag-ong mga butang, labi na sa mga butang nga iyas Ginoo, mahimong wainungdan ang atong nakatunan, mahimong way lami. Mao ni Pablo sa 1 Corinthians 3:18-20 nga kining kaalam sa mga makadmano ni pulos ngano kay stagnan man kasagaran tungod sa garbo, ilaning sirad-an lang kasing-kasing una ilang i-preserve ang unsay ilang nakatunan, di na sila willing pang mukat-on og bag-ong pagtulunan. In my experience, you know what, nakakita sa ko niini, kakasagarang mga tao nga nagsunod dining atong programa in our broadcast in mass media, in proclaiming the gospel of Jesus Christ, kasagaran sa mga tao, mga ordinaryo. Mao ning akong na-notice, only few ang mga makita natong professionals na dagkog kurso, ang ako madungog from them according to the different heresies, ang ilang way hinungdang statements nga kini matawhana mi react na suko, kini mga tawhana negative og
opinion statements towards our preaching sa unsay atong gipanudlo, atong gisangyaw, mao nang nakapamalandong ko nga dili na malalis tungod kay posible kini matawhana gigawngan sa garbo, mao ning di sila gusto mukat-on sa balaang kasulatan. You know what? One of the reasons why I am studying the scriptures, why I submit myself for further studies with regards to our doctrines, dogmas, kay namasin ko na kining mga taong garbuso, di mo dawat sa pagtulunan ni Kristo, maginahinay sila o dawat angkon nga daghang pa mga butang nga wa sila masayod, ug diining atong ministeryo posibleng sila makakat-on aron sab sila maluwas. Sa ato pa, ang tao nga istagna ng iyang kaalam, iyang kinahibalaan, ang iyang mga nakatunan, kintawana sirado, kintawana garbuso. Unya, John 15:3, ang pulong sa Ginoo cleansing man. O nang damor ka nga nagdawat sa pagtulunas Ginoo, damor nga imong ablian ang imong kasing-kasing, ang imong nahuna sa pagtulunas Ginoo, damor ka nga malimpyo. Because the Word of God is cleansing, makalimpyo. John 15:3, damor ka nga mamati, limpyuhan ka. Imong physical infirmities, imong spiritual sickness, your psychological troubles, your negative emotions will be cleansed by the words of God once imong ablihan ang imong kaugalingon. So pa di lang di mo kat-on ka once ablihan imong kasing-kasing una-una, kundili limpyuhan day ang imong tibuok nga kinabuhi once willing ka nga mamati sa mga pagtulunan sa Ginoo nga buot niyang ipaabot diha sa imong kinabuhi. Nganong kini ang atong discussions for today's episode. Tungod kay mauni ang inungdan ni Kristo nga nagpasalamat siya sa Dios. Tungod kay ang iyang mga disipulong ordinaryo mikat-on, mitubo, nahimong credible, ngano tungod sa kaabli sa ilang kasing-kasing. Tungod sa kaabli sa ilang una-una. Tungod kay miila sila nga si Kristo mao ang makatudlo kanila sa mga butang, nga makaluwas kanila og sa mga tao nga ila unyang sangyawan tudluan. As what Paul says, 1 Timothy 4:16, ang nagwali malangit, hastasad ang giwalihan. Once ang giwalihan, mamati ug maminaw. Another point of the gospel, si Kristo nagpasalamat sa Amahan tungod sa progress, pagtubo, development sa iyang mga tinunan. Do we have the same mentality? Do we have the same attitude like Jesus Christ? Although we are called to become like Christ on this earth. But my question is, do we have the same attitudes? Are we thanking God for the progress and development of other people around us? Listen to me. Si Kristo gapasalamat sa Dios tungod sa progress, development sa iyang mga disipulo. Tungod kay mitubong disipulo, nakat-on, milig-on, nahimong responsable, nahimo silang kredible sa ilang kaugalingong pangunauna. Mao kini ang inungdan ngano nga nagpasalamat si Kristo ngadto sa Amahan. Nagpasalamat siya tungod kay nakita niya nga mitubo ang iyang mga gitudluan. Kita sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nagpasalamat ba ta si Ginoo tungod kay ang atong silingan natato, miasinso, ang atong silingan nahimong professionals, ang atong silingan nahimong successful silang kinabuhi, they earn more, they have new resources for the survival, nanay negosyo, nanay trabaho. Are we thanking God tungod sa ilang progress, tungod sa ilang development, tungod sa ilang paglampos, tungod sa ilang mga achievements sa kinabuhi? Nakamao ba tang nagpasalamat sa Ginoo for them?
Mao ni tabos ebanghelyo si Kristo gapasalamat sa man tungod sa iyang mga disipulo nga milambo mitubo. Supposedly kay matod sa 1 Peter 2:21, let's imitate Jesus Christ. Atong sundon si Kristo. Ug niining ebanghelyo gipinumduman ta to do the same. Nga kung magkakita tas atong silingan, kaila, parinti, igala, nanay trabaho, nanay negosyo, dagag-abot ilang humay, dagag-abot ilang prutasan, ilang kamanggahan, dagan siya ginansya sa negosyo, dagang mamalit, ayaw mo kasina. Uni ang concept. Hinuon, muangad tas langit umingon, Ginoo, salamat kay imong gipanalanginan ning akong silingan. Salamat Ginoo kay imong gibless ang akong parinti, ang akong higala. Nga kini matawana kaniadto naglisod ni kaon pero karon mao nay dangpanan sa uban. Ang dakong pangutana kung miangad batas langit nya nagpasalamat tingali miangad tas langit ug mi question ka sa Ginoo, Lord, why sila ra imong gibless, sila ra nakakwarta, sila ra na negosyo, sila ra yahay, ako Lord nagantos? Bakit ganon? Daga nato ingani og attitudes. Instead, muhangad sa langit, aron tungod sa grasya, kalambuan, pagtubo sa uban, daga nato muhangad sa langit, mi questions Ginoo nganong sila ray mitubo mi asinso apan ikaw nagpadayon sa tumang kalisdanan. You know what, my dear people, if you know how to thank God for the favors and blessings of others, believe on this. The favors, blessings, graces nga nadawat sa mga tao sa imong palibot. Once you are thanking God, once you are grateful to God, once you are thankful to God because of the blessings of other people around you, believe me, because of the law of bountifying, the blessings, graces, miracles, favors that other people receive, it will go back to you. It will come to you. It will be bounced to you. Maabot ni mo na, mubanda na. Once you are grateful, mapasalamaton ka sa Ginoo tungod sa grasya, paglambo, pag-asinso sa ubang mga tao sa imong palibot, imong silingan, kaila, parinti, o mga tao na nakita nimo nga ordinaryo karon dignified na, may asinso na. Kay bawo mo, pag magpasalamat mo sa Ginoo tungod sa iyang kalampusan, tungod sa iyang pag-asinso, tungod sa iyang pagkadako nga tao, ikaw nga nagpasalamat, musugot kag sa dili, you will receive the blessings of these people. Mubanda di mo na. Makadawat sad ka sa ilang pabor, sa ilang panalangin, sa ilang grasya. In reverse, kung kini mga tao nga may sinso, hayahay, haruhay, imong tungluhon, imong birahan, i-criticize, imong banatan, aron muhagba. Once muhagba sila, kay kinatong dila gamanan, Santiago 3, ang dila is powerful, makamatay bisag way dugo. In fact, this earth was created out sa bakbas Ginoo through His words. Psalm 33 verse 6, mao na kun imong tungluhon ang imong silingan, ang imong kaila, kay miasinso, midakong tao, ni progress sa kinabuhi, nayahay, haruhay, tunglo ni mo na. Nya imong baba, kay laman, nihagba na imong silingan, mi-down, tungod sa kinayanato, sa crab mentality. Ang uwang bitaw, di man nakasakas basket, kay birahon manas kauban. That's our attitudes being Filipinos. Although not all Filipinos, pero di ni malalis nga daga nato pag musaka ang usa ka tawo moasinso imbis magpasalamat tas amahan ato nung birahan tungluhon daoton aron muhagba. Pag muhagba na by the law of bouncing, it will also reflect to you, it will go back to you, it will bounce to you, it will happen also to you. Mao ni gitawag og golden rule, Matthew chapter 7 verse 12. Ayaw pabuta nga dili himuon sa uban ang imong gibuhat ngadto kanila. Meaning, pag imong maayo, kay ang imong maayo gibuhat sa uban, it will go back to you.
do unto others what you want others do unto you. This is the golden rule. Because this is true in the law of bouncing. Nga kung magpasalamat kas Ginoo for the blessings of others, ang grasya nila mobanda nimo. Kung manunglo ka, muangad kas langit, mo complain kas Ginoo na kay grudges towards God nganong siya gi-bless ikaw wala. Kung madaw na ang ilang failures, ang ilang curse, it will go back also to you. Now, decide sa imong kinabuhi what to receive, grace, favors, or curse. I'm sure all of you will say to me, Brother Edsel, you know what? Di ko ka nagtunglo. I like grace, favors, blessings. Then, imitate Jesus. Sundo ka si Jesus Christ. Ngano, si Kristo sa Ebanghelyo, nangaliyo po samahan, isip thanksgiving, isip pagpasalamat. Jesus was grateful to His Father tungod sa paglambo, tungod kay nakakita siyang mitubo ang iyang mga gitunan, mi progress. Kasi Kristo was a great mentor, was a great coach, guide sa iyang mga disipulo. Ug kini akong i-practice, makakita gali kog tao nga naisakit problema niya palaban, niya makadungog kong kining maong tao sige paminaw sa tong programa. Mangad ko sa langit, thank you, Father, for allowing me to become part of the life of this person through these wonderful works that you entrusted to me. Kadungog kog taong namatay niya sige paminaw sa tong programa, naandam spiritually, nahilugan, napakumpisal, nagayran ba? Niya sige paminaw until death. Ang radyo gihimo niyang unlan, samo ana. Gihimo niyang habol ang TV. Hangad ko sa langit, pag makadungog ko ana, nagpasalamat sa Ginoo tungod siyang paghatag og pribileyo nga kini mong tao maandam sa iyang kinabuhi before his departure from this earth. Akong parinti igala, classmates, makita na ko may asenso, ga-practice ko ani. Lord, thank you sa imong pag-bless sa akong classmate, pag-bless sa akong igsuon, sa pag-bless sa akong parinti higala. Makakita ko ba nga ang akong kaila mitubo, may asenso, na imong abogado, na imong doktor, may pasar, malipay ko. Ako ning gi-practice. Kay nagtuo man ko sa law of bouncing. And I want you to do the same. Atong solayan. Ngay nga ni ang atong attitudes. Kita ta silingang midato, may asenso, ayaw na ilibak, ayaw dauta, ayaw tamaya, ayaw birahi, ayaw butang-butangi. Imong silingan may asenso, pareha mong negosyante. Imong kaila, grabe nagkwarta. Ayaw pasanginling nagnegosyo og shabu. Ayaw pasanginli. Pagpasalamat sa Ginoo kay kining maong tao, iyang gi-bless. Kung ingana imong attitudes, ingana imong kasing-kasing, ingana ang imong pananaw sa kinabuhi, panalanginan kas Ginoo. Kung unsa ang panalangin nga nadawat sa mong tao, nga imong gipasalamatan ang Ginoo tungod siyang pabor sa mong tao, maimo. Nabitaw silingan, siluso kayo, masinahon kayo. Pagkapalit siyang silingan og TV, palit po siya iya. Pagpalit og ref, wa nang siya kapalit, ngutang siya. Pagpalit og appliances sa silingan, ngutang siya, kaya wa naman siya kapalit, TV ra maiyang nabayran. Kung sa itabo, pagdagas mga buwan, ang nabilin sa yaha, antina na lang og TV. Tanan, gimbargo, ngano, kay iunotang man to, tungod sa kasina. Nang kuha sa appliances, nga wa sa ika-afford, tungod sa kasina. Ayaw pag self-pity. Don't allow your self-individual opinion nga mag-self-pity kung ang imong silingan kaila, parinti, mi labaw nimo. Ayaw. Probably, panahon na nila nga masinso tungod sa taas ng pagsakripisyo, pag-antos. Ahidan niyo. Mas una man sila nag-antos, sakripisyo, nagpundar mo nang siya may asinso una kumpara nimo. Instead masina kanila. Ayaw. Bagampos Ginoo may sama ka ngadto kanila. Muning akong giampos Ginoo
Instead masina ko sa mga ngilngig nga mga nagwali, Bradsok, tay Dudong Linsua, instead masina ko ni Bilarde, ni Bo Sanchez, instead masina ko sa mga great evangelist. In Lord, thank you for using them. Ipwede may sama ko nila in your perfect timing. Morning akong giampo kay ang nindot sa ebanghelyo karon gipidumduman ta kung makakita tagkaila nato parente higala silingan mitubo miasinso mohangad bakag langit mi Lord thank you. Nadato ni masinso ni nahayahay ni kamo ba kanta magpasalamat no. Ang atong batong pirmi kasina, ang atong batong pirmi insecurities, ang atong batong pirmi nagslipiti ta mi down ta, ang atong batong pirmi luoy ta. Mo ang atong reactions. Instead mo angad kas langit positively, Lord, thank you. Imong gi-bless ning maong tao, dagan ato hesitant to do that. Ang ato nung i-questions Ginoo nganong siya dili ikaw. Because there are many instances that we are selfish, self-centered. Kagulingon ron nato may pirming atong ginuna. Masakitan tang uban miasinso, masakitan tang uban milambo, masakitan tang uban mihayahay sa kinabuhi, bitaas yang ranggo nya kita pabilin nga the same sa atong estado sa kinabuhi. This is my message. Kung gusto kang i-bless, mutubo in God's perfect timing. Praktisa ang imong attitude nga kamao ka magpasalamat tungod sa grasya, panalangin, pamor nga nadawat sa uban. Instead, you will question God nganong siya ugwa ka giapil. Apilon makas Ginoo kay mahal man kaniya. Probably not now, but later. Probably sa pag-abot sa takdang panahon. Sa pag-abot sa tamang panahon. Ikaw na pod yang i-bless pag makita niya ang imong attitudes positive. Mitubo ka. Kamao ka nagpasalamat. Tungod sa progress sa ubang mga tao diha sa katilingban nga imong gipuy-an. Can we do it? Kaya ba nato ning imuon nga pag makita nimo imong isikatawo miasinso mitubo, imong pasalamatan ang Ginoo for that, imong hangyoon ang Ginoo nga i-bless pa siya. Samuton pang yang panalangin og pabor. Kasuway ba yapog ko og insecurities, kasuway ba sa pagog silpiti, kasuway ba sab ko og nasina, taog ko, kaagi ko ana. Pero along the road, along the way, nagapamalandong ko, wa ni maayong ikatabang nako. Diare sekreto, pag makita nimo ang imong kontrang napasaylos Ginoo, nya gi-bless, miasinso, ayaw kasi na. Ayaw kasukos Ginoo. Pasalamating Ginoo. Mutuo ka na og sa dili. Ang unsa na dawat sa imong kontrang panalangin, sobra pa ang imong madawat kumpara sa panalangin nga iyang gidawat. You will receive more. You will have more. Once you know how to say thank you God for the blessings of other people. Mao ni ang senaryo sa gospel nato for today's episode nga si Kristo nangalyupo mihangad sa langit, kapasalamat siya kang iyang mga tinun-an, ang iyang mga disipulo, miasinso, mitubo, mihingkod ang iyang mga disipulo, nindot kayo ang ilang disposisyon sa ilang kasing-kasing una-una ni mature. Munang si Kristo mihangad sa langit siya, Ginoo, salamat ha, Amahan, kay kining ako mga disipulo imong gipanalanginan, kining maong kinaiya ha, kung ato ning i-apply sa atong dastag sa kakinabuhi, kung ato ning himuon sa atong dastag sa kapagkatao, nindot. Malipay ang Ginoo, may muot ang Ginoo. Ngano, tungod kay nagpakita na nga buutan ka, di ka masinahon, di ka garbuso. And finally, our gospel is reminding us nga ang pagtulon-as Ginoo mipenetrate sa mga disipulo ni Kristo ngano tungod kay empty sila. Ordinaryo gud sila. Wa gud sila nakakatunan, kabangkaagan. Ang usa ka balde pagdagag sulod di na masudlan. This is what he called sa theology emptiness of one self,
emptiness of heart, emptiness of mind. Mabitang we are encouraged by our church to have fasting, to empty our stomach in order that the grace of God, the Holy Spirit, can penetrate. But not only in that way, through fasting from material foods that we are taking every now and then, kundi emptying of oneself, emptying of heart, emptying of mind, means ang atong negatibong kasing-kasing bidya nga pagbati, batasan, daotang una-una, ato ning ilitgo, ato ning isalikway by the help of God, aron nga atong kasing-kasing malimpyo, aron nga atong una-una malimpyo, aron nga atong kalag maputli. This is only possible once you will desire to do this in your life. Once you will it to happen in your life. Kung imo ning guston, kung imo ning tinguhaon sa imong kinabuhi, nga kining negative thoughts, negative emotions, malaksi, mawa, inayinay sa imong kinabuhi. And in that way, ang pagtulun-as Ginoo mo'y mupuli sa imong kasing-kasing. Ang pagtulun-as Ginoo mao ang mupuli sa imong nahuna. This is in connection sa Matthew chapter 9 nga ang bag-ong bino dapat isulod og bag-ong sudlanan. Ang sudlanan referred to our individual self, our individual heart. Og ang bino is referred sa pagtulun-as Ginoo. Kay mato diri sa Matthew chapter 9 verse 17, kung ang tao mo gamit og dang sudanan nga panit aron sudas bagong bino, masayang mausik. Meaning aron ang pulong sa Ginoo makasulod sa imong kasing-kasing og una-una, what you need to do is empty first your heart, empty first your mind, empty first your soul sa sala, sa kahugawan, sa daotang pagbati, sa daotang una-una, all negativities from our within ato ning habuaon sa panabang sa grasyas Ginoo, aron ang pagtulun-as Ginoo na ay luna, na ay lugar. Kay mao man ni tabo ngano daghang mga tao di kakat-on, ngano daghang mga tao kasabot sa pagtulun-as Ginoo, ngano daghang mga tao wa gyud mo tubo spiritually, wa mo mature spiritually, ngano kang ilang kinabuhi puno man sa negative things, negative thoughts, negative emotions, puno man sa sala. Kabaw mo kining atong negative thoughts, negative emotions, di ni mawa. Can you hear me? Di ni mawa kung magsalig lang ka sa Dios. Mingka Lord, kanus am ni mo kwaon na kung daotang una-una? Kanus am ni mo kwaon na kung daotang pagbati? Kanus am ni mo kwaon ning sala nga niya kanako? Listen to me. If that is your prayer, letting God to work for you, it will not happen to you. Believe me. It is only possible once ang Diyos ug ikaw nagtambayayungay, helping each other. Meaning, kung gusto ka ng imong utok limpyo, ang imong kasing-kasing limpyo, ang imong kalag limpyo, tabangi ang imong kaugalingon nga mahimo ng limpyo. How? In what way? I will. Tingwa. Ang imong utok pirming positive, ang imong kasing-kasing pirming positive, ang imong kinabuhi limpyo, matagadlaw, maglikay kas kasalanan. You can do it. Og sa ingon ang Ginoo inahinay nga mopapas sa negatibo nimong nauna kasing-kasing, muputlis imong kalag, og sa ingon ang pagtulun-as Ginoo mogamot, motubo, mohiko diha sa imong kinabuhi as you go on in your journey in this life. So pa maghuwat ka sa Ginoong limpyuhan imong utok, di na may tabo. Maghuwat ka sa Ginoong limpyuhan imong kasing-kasing, di na may tabo. Maghuwat ka sa Ginoong limpyuhan ka, di na may tabo. Once dili nimo tabangan imong kaugalingon, ingos Agustino Pipo, ang Dios di man mutabang sa tao, nga di ka mamutabang sa kaugalingon. Kabalo mo ang inungdan nganong daotan tag-utok because we allow all negativities to come in. Why we have negative emotions? Because we allow
all the different event, circumstances, consequences nga negative nga musud sa atong kasing-kasing. Nganong hugaw atong kalag? Because we give into different temptations in life. It's our faults. Believe on this. It's our own faults. Nganong daotanta guna-una, nganong daotanta kasing-kasing, nganong daotanta sa atong kinabuhi, nganong hugaw ang atong kalag. It's our faults. Ato nang sala. Why? We give permission to negative thoughts to come in. We give permissions to negative emotions to come in. We give permission to Satan to come in. Temptations to come in. And one of the questions of God during the judgment day, Hebrews 9:27, He will ask you, how many times you give permission to negative thoughts, negative emotions, to Satan's, to temptations, to come in your lives. Kaya ang Ginoo magtanaw sa imong gibuhat nga desisyon, sa permission nga imong gihatag, sa daw tanguna-una pagmati sa sala. My dear people of God, believe me, kining daot atong nauna nahitabo ni kay imong gialaw. Ako ning na-experience sa makadaghan ang akong nauna negative, ang akong pagbati negative, ang akong kalag makasasa. Nya kinsa may akong blimon ang Dios, ang ubang tao, ang silingan, ang pangitabo? No. The issue is kita mohinungdan ngano ngang atong utok hugaw, nganong hugaw ang atong kalag, nganong hugaw ang atong kasing-kasing. Ang uban mo pagmata negative ng utok isud, kaguol, kabalaka, problema, inigmata, mo isud, inigtibok adlaw, ang utok puros problema. Yang pagbati, ang pagmata, kapungot, kasuko, kalagot, kasaputon, itibok adlaw, gisapot, kay mo imong gisud. Pagmata, naghimo na kagsala, impis, magampo ka, nang libak na ka, nanaot na ka, nang lupig na ka, pasay pang buntag. Unya, ang Ginoo day atong blimon, kita mahinungdan nganong dautan ang atong kinabuhi, dautan tong kalag, kunauna o kasing-kasing. Because of that, I am encouraging individual of you, please, empty your heart, empty your mind, empty your soul, empty your life, in order that the words of God that I am speaking, that I am delivering, can enter, can penetrate in your hearts, in your minds, in your souls, in your lives. Mahimo lamang posible nga kining atong gipanudlo mugamot sa inyong kinabuhi, mulakra sa inyong pagkatao, mutubo diha kadinyo once inyong paningkamutan nga empty ang inyong una-una, ang inyong kasing-kasing, ang inyong kalag, ang inyong tibuok nga kinabuhi. I-empty ninyo. Kay kung puno na, maglisod ang pung sa Ginoo. Tabangi nga ang pulong sa Ginoo makasulod sa inyong huna-una o kasing-kasing. In that way, you will become a wise individual, which means you are a man who is full of wisdom. Tao nga puno sa kaalam. Ngano? Tungod kay imong gialaw, imong gitabangan nga ang pagtulong sa Ginoo musulod diha kadimo. Allow the gospel of God to penetrate in your lives. Allow the teachings of God to live in your hearts, in your minds. Kanang tanan ninyong gibating di mao na unang dautan, sala biyaan, isarikway. Aron ang atong kaugalingon, mahimong imti, way sulod. Ug ang pulong sa Ginoo, maunay mugamot, mugawong kanato. Will walk like God on this earth. Will become a living scriptures. Will become a living Bible, a walking Bible in front of the people. Once ang pagtulon as Ginoo, mo na nimigamot sa atong pagkatao. Sus, akong nauna kasuway, naunang dautan, pirmi. Pero karon ga-practice kong disiplina sa kong utok. Kay matod pa sa mga tiyulugo, out of 100% nga negative, 90% is
false, only 10% is true. Probably pa, out of 100% negative thoughts, negative emotions, why tinuod na? Only 1% is true. Pero na kinabuhi na to, nga gigawangan, gitabunan, na kinabuhi na to nga tibok na tong pangunauna kasing-kasing, way lami, way gana. Mutana mo, ikaw Brad, are you happy in your life? My answer is yes. Ngano, ang ako manggong happiness, wala nakadepende og tao. Anyway, happy kog na akong anak ug asawa, pero ga-practice ko nga akong happiness dependent sa butang, sa circumstance, sa attachment sa usa ka butang, sa usa ka event. Kay ang pagka-happy is a decision nato to be happy. Likewise, ang pagkamaayo nimo hunauna is your decision. Ang imong pagkamaayo is your decision. Ang imong pagkaputli is your decision. Kay imong gigusto, imo nang decision nga ingani mong pagkatao. Ang empty your lives because that is the only way that you will walk like God in our society. Magpuyo mong samas Ginoo nga positibo ang kinabuhi. Kita unta mahimo nga agent, mahimo nga instrument nga ang uban mahimo sang positibo sa ilang kinabuhi. That is only possible once ikaw positive. Una sa imong kinabuhi, mo nang karong adlaw we are reminded aron nga ang pagtulunan, ang kaalam musod nato like the disciples of Christ, tungod kay ang iyang mga disipulo imti man mo tong gitudo ang Kristo mitubo, kita pod aron ta motubo, aron ta mukat-on ang atong himuon, atong paningkamutan nga atong iimti ang atong dastagsa ka mga kaugalingon. Thank you for watching this broadcast. If ever you are blessed, please help us through your prayers and financial support. Thank you, Tay Mil inang Irene, Kumaring Injing, Dongmens of Tihiro, Kumaring Mildred, Agaw Chupi, we are praying for you. Tay Ilimon, how are you? Nay Luz, Tay Tony, we are praying for you. Do prayers to ato ni Easter, Idna Bilyas, Nay Nida, how are you? Og Nay Frida, Nay Duding, og Nay Maria, and the rest of the people around us who are always following Merspin, mga kagata, o sa tanang mga katawhan nato lining katilingban. I am encouraging all of you to continue praying, to continue helping, in order that ang Ebanghelyo sa Ginoo moabot diha sa inyong tastag sa kakasing-kasing ug sa mga tao sa atong katilingban kinahanglan og pagtulunan. Thank you, Nay Rosita Uclida, sa Buktol for your generosity, and also Wana Abuiba. Pagpalain ka ng Diyos sa inyong pagpagiguban ining atong episode ni ining buntaga. Then, doon na tayo text. Morning Brad, ang ubang katawhan rapod na kaingon sa pangitabo sa kalibutan tungod sa pag-abuso. Tama. Mao ni ang tinuod. Kung ang pasagito pasiluwa, kung gihukman mo ginang maghukom, if you want to have God just love what you're doing, even how little it is, be a walking Bible in your daily lives. See you in our next episode. Father, thank you for this wonderful day. Tanang naisakit Ginoo, hikapa, ang dili problema, sulbara, ang tanang Ginoong gibugatan sa nang ipasan, naglibog sa kinabuhi. Tabangi amahan, in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pagampo sa mahal nga Biren. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired. It's do it. God loves you.